Ang lason ay hindi laging nasa pagkain. Minsan, nasa huwad na niiti ito ng pamilya. Sa gitna ng marangyang piging, habang ninanamnam ni Consuelo ang kapangyarihan, ang aking mga kamay na nag-aruga ay pinusasan. "Mamatay tao!" Sigaw niya, ipinapasa sa akin ang kasalan ng siya ang may gawa. Ngunit sa likod ng rehas, hindi ako lumuha. Babangon ako mula sa putik. Makakaya ko kayang durugin ang imperyo nila gamit lamang ang katotohanan? "Masarap ang soup mo, Winona," sabi ni Consuelo. "Thank you, Ro." Nakangiti pa si Winona nang marinig niya ang mga salitang iyon. Mahigpit niyang hawak sa kanyang kandungan ang maliit na panyo ng kanyang ina, matyagang naghihintay sa malamig na selda. Buong akala niya, ang pagdating ni Dr. Joaquin ang magdadala ng liwanag. Siya ang tao pinagkatiwalaan niyang magtatago ng tunay na soup, ang natatanging ebidensya na magpapatunay na hindi lason ang ipinakain niya kay Doña Aurora, kundi isang halamang pampasuka lamang. Akala niya, magkasangga sila sa pagliligtas sa matanda mula sa kasakiman ni Consuelo. Ngunit nang iyangat niya ang kanyang paningin, wala ang pamilyar na kalinga sa mga mata ng doktor. Isang malamig at mapangutyang tingin ang sumalubong sa kanya. Inilapit ni Joaquin ang screen ng kanyang telpon o sa rehas. Sa loob ng maikling video, malinaw na makikita ang pamilyar na kamay ng doktor na ibinubuhos ang soup at ang sample ng dugo ni Doña Aurora sa loob ng inidoro bago ito tuluyang anurin pababa sa imburnal. Parang may malamig na kamay na biglang sumakal sa lalamunan ni Winona. Namanhid ang kanyang mga braso at binti, tila inubusan ng dugo ang buong katawan. Ang panyong kanina ay pinagmumula ng kanyang lakas ay nahulog mula sa kanyang panginginig. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang lalaking tiningalan niya bilang tagapagligtas ay unti-unting naging isang estranjero sa kanyang paningin. Bakit ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang may hawak ng pinakamatutulis na kutsilyo? You really thought I was on your side, didn't you? Patuloy ni Joaquin, ang boses ay puno ng kayabangan na tila nandidiri sa pagkatao ni Winona. "Wake up, Winona. Did you honestly believe a prominent doctor like me would risk his entire career for a lowly cook? Consuelo and I have plans for Macau. We needed a perfect scapegoat to get rid of the old woman tonight, and you, with your pathetic loyalty and playing the hero, walked right into our trap." Hindi nakasigaw si Winona. Gusto niyang magmakaawa. Gusto niyang sumbatan ang lalaki. Ngunit ang pinakamatinding sakit ay hindi lumilika ng ingay. Kusang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa magaspang na semento. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal ng rehas hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang bawat salita ni Joaquin ay tila asido na unti-unting tumutunaw sa lahat ng kanyang pag-asa at paniniwala sa kabutihan ng tao. "Enjoy your stay here. Baka umabot ng 20 taon ang bakasyon mo," dagdag pa ni Joaquin sabay talikod. Umalingangaw ang mabibigat na yabag ng kanyang mamahaling sapatos papalayo sa pasilyo. Iniiwan si Winona sa isang nakakabining katahimikan na mas nakakasakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ilang sandali pa, dumaan ang isang pulis na nag-iikot. Tiningnan lamang siya nito ng may bahagyang pagkaawa bago nagsalita ng walang halong emosyon. "Walang dumating na abogado mo. Walang nag-post ng bail. Dito ka matutulog, mamatay tao." Mamatay tao. Ang salitang yon ay tila paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Winona. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mga nanginginig na kamay. Ang mga kamay na ito ang maingat na humiwa ng mga gulay. Ang mga kamay na ito ang buong pusong nagtimpla ng sabaw upang pawiin ang kalungkutan ni Doña Aurora. Ang mga kamay na ito ang nag-alay ng sarili upang protektahan ang matanda mula sa panganib. Ngayon, ang lipunan ay nakikita ang mga kamay na ito bilang marumi, nababahiran ng kasalan ng hindi niya kailanman ginawa. Isang mapait na panginiti ang dumaan sa kanyang mga labi habang ang kanyang dibdib ay sumisikip sa matinding kawalan ng katarungan.
Yumuko si Winona at kinapa ang sahig hanggang sa maramdaman niya ang malambot na tela ng lumang panyo ng kanyang ina. Pinulot niya ito, ipinikit ang kanyang mga mata, at idiniin ng mahigpit ang panyo sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang pusong nagdurugo. Inamoy niya ang natitirang amoy ng pinatuyong sampagwita mula rito. Sa gitna ng kadiliman at pagtataksil ng mundo, ang alaala ng kanyang ina ang tanging pumipigil upang hindi siya tuluyang mabaliw. Huminga siya ng malalim, pilit na nilulunok ang lahat ng pait at sakit. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil alam niyang ang pag-iyak ay para lamang sa mga taong may inaasahang sasalo sa kanila. Wala siyang kakampi. Kailangan niyang maging matatag. Dahan-dahan siyang tumayo, mas tuwid ang likod at tinanggap ang malamig na realidad na mula sa gabing ito, patay na ang inosenteng Winona. Habang tinititigan niya ang madilim na pasilyo, may isang anino ang biglang tumambad sa labas ng kanyang selda. Hindi ito ang nag-iikot na pulis. Isa itong matandang lalaki, nakayuko at may hawak na isang lukot na piraso ng papel. Umalingaw-ngaw ang kalansing na mga susi na tila nanggagaling sa kabilang dulo ng piitan. Ang pamilyar na pag-ikot ng susi sa bakal na kandado ay bumasag sa nakakabinging katahimikan ng selda. Bumukas ang mabigat na rehas. Nakatayo sa siwang ng liwanag si Mang Tomas, ang ubaning super ng pamilya De Leon. Nanginginig ang kanyang mga magaspang na kamay habang iniaabot sa pulis ang isang lukot na piraso ng papel. Isa itong katibayan ng pagsangla niya sa titulo ng kanyang kaisa-isang tricycle, ang tanging pinagkukunan niya ng kabuhayan, upang mabayaran ang pansamantalang kalayaan ni Winona. Hindi mapigilan ni Winona ang paglandas ng mga luha nang makita niya ang matanda. Ito ang unang pagkakataon na umiyak siya ngayong gabi. Lumapit siya at mahigpit na niyakap ang nanghihinang balikat ni Mang Tomas. Mang Tomas, bakit niyo po ginawa ito? Paano na ang pamamasada niyo? Basag ang boses na tanong ni Winona, puno ng hiya at pasasalamat. Tinapik ng matanda ang kanyang likod ng may banayad na kalinga. Utang nga loob ko sa nanay mo ang buhay ko, Winona. Nang magkasakit ang asawa ko noon, siya ang nagpakain sa amin. Hindi ko pwedeng hayaang mabulok ang anak niya sa lugar na ito. Alam kong inosente ka. Ang mga salitang iyon ay naging mainit na yakap sa nanlalamig na kaluluwa ni Winona. Ngunit ang ginhawang ito ay panandalian lamang. Nang lumabas sila sa presinto at magsimulang maglakad pabalik sa masikip na eskinita ng mga maralita, sinalubong sila ng isang hanging puno ng panghuhusga. Bago pa man sila makarating sa tapat ng inuupahang dampa ni Winona, nakita niya si Lourdes, ang pinsan ni Roberto na kilala bilang pinakamalakas ang boses sa buong kalye. Nakapamayang ito sa gitna ng daan, may hawak na telpon o at halatang inaabangan ang kanyang pagdating. Well, 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 look who's here, ang paboritong tagapagluto ng mga De Leon. Matinis na sigaw ni Lourdes, sinisiguradong maririnig siya ng lahat ng nagising na kapitbahay. Nakalabas na pala ang mamatay tao. Ang kapal ng mukha mong bumalik dito matapos mong lasunin ang matandang nagpakain sa'yo. Gusto mo pa yatang manakaw ang mga alahas ni Doña Aurora? Naglabasan ang mga kapitbahay mula sa kani-kanilang mga bintana at pintuan. Ang mga matang dati ay bumabati sa kanya tuwing umaga ay napalitan ng pandidiri. Isang ina ang mabilis na hinatak ang kanyang naglalarong anak palayo, tila ba isang nakakahawang sakit si Winona na dapat iwasan. Ang matinding bigat ng hiya ay tila mga batong idinagdag sa balikat ni Winona. Ibinaba niya ang kanyang paningin, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Hindi siya pwedeng magmukhang talunan sa harap ng mga taong walang alam sa katotohanan. Hayaan mo na sila, anak. Pasok na tayo. Bulong ni Mang Tomas, iginya siya papunta sa kanyang pinto. Nang tuluyang makapasok sa loob ng kanyang maliit at madilim na bahay, agad na isinara at inilak ni Winona ang pinto. Sumandal siya sa manipis na kahoy, pinakikinggan ang mga patuloy na bulungan at tawanan sa labas. Mabilis na naglakad ang kanyang isipan. Paano nalaman ni Lourdes ang eksaktong oras ng kanyang paglaya at pag-uwi? May isang tao mula sa mansyon na pilit siyang sinusundan ng kamalasan. Isang taong patuloy na kumokontrol sa kanyang pagdurusa gamit ang isang text message.
Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na higaan. Kinuha niya ang lumang unan ng kanyang yumaong ina at niyakap ito ng mahigpit. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa punda. Inaamoy ang huling natitirang amoy ng pulbos na nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal at kaligtasan. Dito, sa yakap ng alaalang ito, humugot siya ng lakas. Hindi siya mamamatay saya. Lulunukin niya ang lahat ng pangungutya para makabangon. Ngunit ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpikit upang hanapin ang kapayapaan, isang malakas at sunod-sunod na paghampas sa kanyang pintuan ang yumanig sa buong bahay. "Lumayas ka rito, mamatay tao! Wala kang puwang sa lugar na ito!" Umalingaw-ngaw ang basag na tinig mula sa labas. Ang basag na tinig ng mga galit na kapitbahay sa labas ng dampa ni Winona ay tila maliit na alingaw-ngaw lamang ng mas malaking kasamaan na nagaganap sa loob ng mansyon ng mga De Leon. Sa malawak na opisina ni Don Roberto, pilit na pinipigil ni Consuelo ang kanyang mga kunwaring hikbi. Nakaupo siya sa harap ng asawa, marahang pinupunasan ang mga tuyong luha gamit ang isang mamahaling panyo. Ang kanyang muka ay larawan ng isang babaeng labis na nasasaktan. "Pasensya ka na, Roberto. May pagkukulang din ako sa nangyari." Mahinang sabi ni Consuelo habang nanginginig ang kanyang tinig. "Kung naging mas maingat lang sana ako sa pagpili ng mga taong pinagkakatiwalaan natin sa kusina, kung mas binantayan ko si Winona, baka hindi umabot sa ganitong kalagayan si Mama. Kilala mo naman ako. Palagi kong sinusubukang makita ang mabuti sa bawat tao, lalo na sa ating mga empleyado. Hindi ko kailanman inisip na may isang taong gagamit ng tiwala natin upang manakit at magdala ng gulo sa ating pamilya." Tiningnan siya ni Roberto nang may matinding pag-aalala at konsensya. Niyakap niya ang asawa, pilit itong pinapatahan ng hindi namamalayang unti-unti siyang iginagapos sa mga kasinungalingan nito. "It's not your fault, Consuelo. Wala kang kasalanan. Niloko tayo ng babaeng yon. Huwag mong sisihin ang mabuti mong puso. But the company, Roberto, the properties." Patuloy ni Consuelo habang inilalapit ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng matinding kasakiman. "Hindi mo kakayaning asikasuhin ang lahat ng ito habang nagluluksa ka sa nangyari kay Mama? Let me carry the burden. You are too kind, too soft for this ruthless business. Pirmahan mo na itong temporary power of attorney para ako na ang haharap sa board of directors. For the family, Roberto. For us." Napatitig si Roberto sa dokumento. Unti-unti niyang kinuha ang gintong ballpen na nakapatong sa mesa. Habang idinidiin niya ang dulo ng panulat sa papel, kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang malinaw na patunay ng kanyang kahinaan bilang anak at haligi ng tahanan. Nang mailapat ang kanyang pirma, isang malamig at tagong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Consuelo. Nasa kanyang mga palad na ang buong imperyo. Mabilis na naglakad si Consuelo patungo sa malawak na kwarto ni Doña Aurora. Nakaratay ang matanda sa gitna ng malaking kama. Pikit ang mga mata at tila walang buhay na sumasabay sa mabagal na pag-angat ng kanyang dibdib sa tulong ng mga makina. Tumayo si Consuelo sa gilid ng kama at humalukip-kip, inilalabas ang tunay niyang kulay na yung wala nang manonood. "Look at you now, Mama!" Malamig na bati ni Consuelo. Ang dakilang Doña Aurora de Leon, nakahiga at walang silbi. "Ilang taon mo ako minatait? Ilang beses mong pinaramdam na hindi ako nababagay sa pamilyang ito? Well, sino ngayon ang may hawak ng trono?" Sa isang madilim na sulok ng kwarto, nakayuko at nanginginig si Manang Rosa. Hawak niya ang tray ng mga mamahaling gamot ng matanda. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa matinding takot at konsensya. Bumaling si Consuelo sa matandang katiwala. Ang boses ay matalim at puno ng banta. "Itago mo ang mga gamot na yan, Rosa. Wag na wag mong ipapainom sa kanya. Gusto ko siyang manatiling ganyan habang buhay. At tandaan mo, hawak ko ang buhay ng apo mo. Utang na loob mo sa akin kung bakit pa siya humihinga. Isang pagkakamali mo lang, isang salita mo lang sa iba, ipapatanggal ko ang life support ng bata.
Tahimik na lumuha si Rosa, pilit na isinisiksik ang kanyang konsensa sa pinakasulok ng kanyang isipan para lamang sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Opo ma'am, masusunod po. Nanginginig niyang sagot. Tinalikuran ni Consuelo ang kama upang lumabas. Ngunit nang pumaling ang paningin ni Rosa pabalik sa matanda, napansin niya ang isang kakaibang senyales. Ang hintuturo ng kanang kamay ni Doña Aurora ay dahan-dahang gumalaw. Isang maliit, ngunit malinaw na pagkumpas na agad ding natigil. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Rosa. Gising ba ang matanda at naririnig ang lahat ng kasamaan sa loob ng kwartong yon? Samantala, sa loob ng madilim na library, naghihintay si Dr. Joaquin. Sinalubong niya si Consuelo ng isang mabilis na halik nang pumasok ito, ngunit agad din silang naghiwalay upang pag-usapan ang kanilang tunay na motibo. The triad in Macau is becoming impatient, Consuelo. Babala ni Joaquin, ang no ay nakakunot sa pag-aalala. Kailangan na nilang makita ang pera bago matapos ang buwan. Hahanapin nila tayo kung hindi tayo magbabayad. Ano na ang plano? Mumisi si Consuelo. Buong pagmamalaking iwinawagayway ang dokumentong may pirma ni Roberto. Relax, Doc. Nasa akin na ang kapangyarihan. Ibebenta ko ang 2 lupa sa probinsya next week. Bayad na tayo at mas malaki pa ang matitira sa atin. Kumuha si Consuelo ng isang baso ng alak at sumimsim bago nagpatuloy. By the way, narinig ko sa mga tsismosa kong tauhan na nagpaplano raw magtinda ng ulam ang ating paboritong mamatay tao. The audacity of that woman. Hindi ako makakapayag na makabangon ng babaeng yon ng ganun kadali. Kinuha niya ang kanyang telpono at nagpadala ng isang mahigpit na utos sa kanyang mga bayarang tauhan. Visit Winona's new business tomorrow. Turuan niyo siya ng leksyon. Ipakita niyo kung ano ang nangyayari sa mga taong sumusubok bumangga sa mga De Leon. Sa labas ng bintana ng mansyon, unti-unti nang nagliliwanag ang kalangitan. Kasabay ng pagdaan ng malamig na hangin ng madaling araw ay ang pag-alingaw-ngaw ng pamilyar na amoy ng nilulutong kanin na nagmumula sa isang malayong eskinita. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay may dalang amoy ng iginigisang bawang at sibuyas. Sa isang maliit at maalikabok na kanto ng eskinita, nakatayo si Winona sa harap ng isang hiniram na kariton. Pilit niyang ibinabangon ang sarili mula sa alikabok ng kahapon sa pamamagitan ng natatanging sandata na hindi kayang bawiin ni numan mula sa kanya, ang kanyang kakayahang magluto. Laman ng 2 malalaking kaldero ang pinaghirapan niyang lutuin magdamag. Ang paborito niyang kare-kare at mainit na sabaw na gawa sa murang buto-buto. Sa bawat paghalo niya sa malapot na sarsa, tahimik siyang nananalangin na sana ang araw na ito ay maging simula ng kanyang malinis na pahina. Ngunit ang kapayapaan sa isipan ni Winona ay mabilis na binasag ng pagdating ng 3 malalaking lalaki na bumaba mula sa isang itim na motorsiklo. Walang babala at walang pag-aalinlangan, lumapit ang mga ito sa kanyang pwesto. Ito ba ang tinda ng bagong laya? Nakangising tanong ng pinuno ng grupo. Bago pa man makasagot si Winona, malakas nitong sinipa ang paa ng kariton. Bumagsak ang buong estante. Ang mabibigat na kaldero ay gumulong sa kalsada, ibinubuhos ang mainit at malapot na sarsa ng kare-kare sa maruming aspalto. Ang mga gulay na iningatan niyang hiwain ng pantay-pantay ay humalo sa putik. Parang may isang malaking kamay na dumurog sa puso ni Winona nang makita niya ang kanyang pinaghirapan na nakakalat na parang basura. Oops! Sorry! Madulas ang kalsada. Pang-iinsulto ng lalaki habang pilit na tinatapakan ang mga nagkalat na petsay at sitaw. Sabi ni Ma'am, bawal daw ang may lason sa lugar na ito. Kung ayaw mong masaktan, huwag ka nang magpapakita rito. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang matinis na tawa. Nakatayo si Lourdes, ang pinsan ni Roberto, habang tuwang-tuwang kumukuha ng video gamit ang kanyang telpo. Mga kapitbahay, tingnan nyo! Live selling na mamatay tao! Sigaw ni Lord. Ang boses ay puno ng mapait na kaligayahan. Ang lakas ng loob mo magtinda matapos mong lasunin ang sarili mong amo. Baka pati ang paninda mo may nakahalong pampapatay. Good job, boys!
Linisin niyo ang kalye natin mula sa basurang yan. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan ang mga taong sumisira sa kanyang pagkatao. Ngunit alam niyang yun mismo ang inaasahan nilang gawin niya. Ang sikmura niya ay nag-ikot sa matinding galit at pagkapahiya. Daan-daang mata ng mga dumadaang tao ang nakatitig sa kanya, nang huhusga at nandidiri. Subalit sa halip na umiyak at magmakaawa, nanatiling tuwid ang likod ni Winona. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aspalto. Hindi upang sumuko, kundi upang maingat na pulutin ang kanyang mga nahulog na kaldero. Kinuha niya ang isang malinis na basahan mula sa kanyang bulsa at bana at napinunasan ang dumi sa gilid ng kaldero. Tinatrato ang natapong pagkain ng may matinding respeto kahit na nasa lupa na ito. Ang tahimik niyang dignidad sa gitna ng matinding panlalait ay lumikha ng isang mabigat na aura na nagpatameme maging sa mga lalaking nanira ng kanyang paninda. Nang makita nilang hindi nila mapapaiyak si Winona, naiinis silang umalis. Mabilis na tumakbo palapit si Mang Tomas. Humahangos at halos madapa sa pagmamadali. Nang makita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng paninda ni Winona, hindi napigilan ng matanda ang mapaluhas sa matinding awa at galit sa sariling kawalan ng magawa. Diyos ko, Winona? Patawarin mo ako, anak. Wala akong nagawa. Matanda na ako, hindi ko man lang naprotektahan ang kabuhayan mo. Basag ang boses ni Mang Tomas habang pilit na tinutulungan si Winona na itayo ang sirang kariton. Tumingala si Winona at marahang hinawakan ang magaspang at nanginginig na kamay ng matanda. Sa halip na siya ang bigyan ng lakas, si Winona pa ang naging sandigan nito. Huwag po kayong malungkot, Mang Tomas. Hayaan na natin kung gusto nilang itapon ang mga niluto natin ngayon. Hindi nila kailanman mabubura ang mga kaalaman at alaala na dala ng mga recipe natin. Bukas, magluluto ulit ako. At sa mga susunod pang araw, patuloy tayong lalaban hanggang sa mapagod sila sa kanilang mga maling gawain. Ang tibay ng kanyang paninindigan ay tila isang liwanag sa madilim na eskinita. Habang pinapagpaga ni Winona ang kanyang sarili, nakaramdam siya ng isang maliit na paghila sa laylayan ng kanyang lumang duster. Paglingon niya, isang gusgusin at payat na bata ang nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay nakatitig sa iisang kaldero ng kanin na hindi natapon. Ate, pwede po bang humingi ng kanin? Kahit walang ulam, gutom na po kasi ang kapatid ko. Mahinang pakiusap ng bata. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa dibdib ni Winona. Sa kabila ng pagmamalupit ng mundo sa kanya, hindi nito kayang patigasin ang kanyang puso. Maingat siyang kumuha ng isang malinis na plastik, nilagyan ito ng mainit na kanin at humanap ng kaunting sabaw na hindi naabot ng dumi mula sa isang nakataob na takip. Iniabot niya ito sa bata na may kasamang malambot at tapat na ngiti. Hati kayo ng kapatid mo, ha? Mag-iingat ka sa pag-uwi. Malambing na bilin ni Winona. Nakangiting tumakbo ang bata, walang kamalay-malay sa mabigat na pinagdaraanan ng babaeng nagpakain sa kanya. Napabuntong hininga si Mang Tomas habang nakamasid sa kabutihan ni Winona. Ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na naagaw ng isang sasakyan. Iginagalaw niya ang kanyang panga upang ituro ang kabilang dulo ng kalsada. Nakaparada doon ang isang mahaba at itim na kotse na may madilim na salamin. Hindi makita kung sino ang nasa loob, ngunit malinaw na kanina pa ito nakamasid sa lahat ng nangyari bago dahan-dahang umandar papalayo. Kumunot ang noo ni Winona. Sino ang taong nasa likod ng sasakyang yon? Isang tuhan ba ni Consuelo upang tiyaking sira ang kanyang araw? Upang alisin ang isipin, ibinaling niya ang kanyang pansin sa pag-angat ng pinakamabigat na kaldero mula sa semento. Nang maiangat niya ang bakal, may napansin siyang isang bagay na naipit sa ilalim nito. Isa itong maliit na puting sobre na hindi nadumihan ng putik. Nagkatinginan sila ni Mang Tomas. Kinuha ni Winona ang sobre at sa harapan nito ay may nakasulat na isang maikling mensahe gamit ang isang pamilyar na pang-inginig ng kamay. Alam ko ang totoo.
Mabilis na pinunasan ni Winona ang kanyang mga kamay bago ihanda ang sarili sa pagbukas ng liham. Kasabay ng paggaan ng malamig na hangin ay ang matunog na pagkapunit ng sobre. Inilabas ni Winona ang nakatiklop na papel mula sa sobre. Agad niyang nakilala ang pamilyar na sulat kamay, ang parehong mga titik na madalas niya makita sa mga listahan ng pamimili ni Mang Tomas noong mga araw na nasa mansyon pa siya. Ngunit habang binabasa niya ang mensahe, napansin niyang may kakaiba. Ang mga salita ay tila hindi lamang simpleng sulat ng matanda, kundi may halatang impluwen yang nagmula sa ibang tao. Wala akong tiwala sa mga gamot na ipinapainom nila sa akin. Gusto ko pang matikman muli ang kare-kare mo, anak. Hihintayin kita. Nanlaki ang mga mata ni Winona matapos mabasa ang mensahe. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng mainit na luha habang unti-unti niyang itinaas ang kanyang paningin kay Mang Tomas. Tahimik lamang na tumango ang matandang tsuper. Sa kanyang mga mata ay mababanaad ang isang lihir na matagal na niyang itinago. Buhay si Mang Tomas at malinaw pa rin ang kanyang pag-iisip. Hindi siya nawala ng malay gaya ng ipinapakita ni Consuelo sa lahat. Ang katotohanan yon ay tila isang sinad ng pag-asa na dumating sa pusong halos sumuko na sa pakikipaglaban si Winona. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban para sa katotohanan. Sa loob ng malawak at madilim na kwarto sa mansyon ng mga De Leon, tanging ang ritmong tunog ng life support machine ang bumabasag sa katahimikan. Nang matiyak na nakalabas na si Consuelo at tuluyan ng sumara ang mabigat na pinto, dahan-dahang iminulat ni Doña Aurora ang kanyang mga mata. Wala na ang blankong tingin ng isang taong nakaratay. Pinalitan ito ng matalim at gising na diwa. Pinili niyang magpanggap na walang malay, isang mapanganib na laro ng pagiging bingi at pipi, upang pakinggan ang lahat ng kasama ang pinaplano ng kanyang sariling manugang. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at kawalan ng kapangyarihan, nanalangin siya na sana ay makarating ang kanyang mensahe sa kaisa-isang taong hindi siya kailanman trinato bilang isang kasangkapan lamang. Pagsapit ng hapon, maingat na naglakad si Mang Tomas sa likurang bahagi ng mansyon. Itinago niya ang isang maliit na lalagyan ng pagkain sa loob ng kanyang lumang jacket. Mabilis at malakas ang kabog ng kanyang dibdib, ramdam ang malamig na pawis sa kanyang noo. Dahil alam niyang anumang oras ay maaari siyang mahuli ni Manang Rosa na mahigpit na nagbabantay sa kusina. Ginamit niya ang mga tagong pasilyo na kadalasang dinadaanan lamang ng mga hardinero hanggang sa makapasok siya sa kwarto ng matanda nang walang nakakapansin. Nang ilabas ni Mang Tomas ang lalagyan at buksan ito, kumalat ang pamilyar na amoy ng giniling na mani at iginisang bagoong. Dahan-dahang inalalaya ni Mang Tomas ang matanda upang makaupo ng bahagya. Nanginginig ang mga labi ni Doña Aurora nang isubo niya ang unang kutsara ng kare-kare. Kasabay ng paglasa niya sa malapot na sarsa ay ang kusang pagpatak ng kanyang mga luha na matagal na niyang pinipigilan. Naroon sa bawat sangkap ang pagmamahal, ang katapatan at ang malinis na budhi ni Winona. Ang pagkaing ito ay hindi lason. Ito ay ang tanging lunas sa kanyang nagdurugong puso bilang isang inang pinagtaksilan at ginawang bilanggo ng sariling pamilya. Matapos maubos bagkain ng walang naiwang bakas, mabilis na kinapa ni Doña Aurora ang laylayan ng kanyang lumang damit. May kinuha siyang isang maliit na bagay na kanina pa niya itinatago at maingat itong isiniksik sa ilalim ng lalagyan ng pagkain. Tiningnan niya si Mang Tomas nang may matinding pakiusap sa kanyang mga mata, isang tahimik na kasunduan upang iparating ang kanyang mensahe sa labas ng mga rehas ng mansyong ayon. Ibinulsa muli ni Mang Tomas ang lalagyan at tahimik na nagpaalam upang makatakas pabalik. Maingat na naglakad si Mang Tomas papunta sa madilim na bahagi ng kusina upang ilabas sana ang lalagyan mula sa kanyang jacket, umaasang makakalabas siya sa likod ng bahay ng walang aberya. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa pintuan, napahinto siya at nanlamig ang buong katawan. Nakatayo sa bungad ng pintuan si Manang Rosa. Ang mga mata ng matandang mayordoma ay nanlilisik at nakatitig sa kamay ni Mang Tomas na hawak ang lalagyang may bahid pa ng sarsa ng kare-kare.
Sa sobrang gulat at kaba ni Mang Tomas, nang hina ang kanyang mga daliri. Umalingaw-ngaw ang matunog na pagbagsak ng lalagyang ang pagkain sa matigas na marmol ng sahig. Tinitiga ni Manang Rosa ang nahulog na lalagyan ng pagkain sa paanan ni Mang Tomas. Sa halip na sumigaw upang magtawag ng gwardiya, isang malalim at basag na paghikbi ang kumawala sa mga labi ng matandang mayordoma. Ang bigat ng kanyang sariling problema ay mas malakas kaysa sa kanyang katapatan sa kasamaan. Tinalikuran niya si Tomas nang walang anumang salita at mabilis na naglakad patungo sa opisina ng kanyang senyora. Bit-bit ang isang desperadong pag-asa na baka sakaling may natitira pang puso ang taong pinagsilbihan niya. Nabutan niyang nakaupo si Consuelo sa harap ng kanyang malawak na salamin, maingat na sinusuri ang kanyang mamahaling alahas. Nanginginig ang buong katawan ni Rosa nang tuluyan siyang pumasok at agad na napaluhod sa malambot na karpet. "Ma'am Consuelo, nagmamakaawa po ako." Panimula ni Rosa, ang mukha ay basang-basa ng luha. "Nasa ospital po ang apo ko. Kailangan po niyang maoperahan na yun din. Pwede po bang humingi ng advance sa sahod ko? Kahit 3 buwan lang po, ma'am. Ipapangako ko po, babayaran ko sa pamamagitan ng trabaho." Huminto si Consuelo sa pagsusuot ng kanyang kwintas. Malamig siyang lumingon kay Rosa. Ang mga mata ay walang kahit isang patak ng awa. Tumingin siya sa matanda na parang isang basurang nakapasok sa kanyang malinis na kwarto. "Are you out of your mind, Rosa? Advance?" Mapangutyang tanong ni Consuelo. "Binayaran na kita ng malaki para ilagay ang Pekin diary sa kwarto ng babaeng yon. At na yon, hihingi ka ulit? You are getting too greedy. In fact, you are becoming a liability." "Ma'am, parang awan niyo na po. Buhay po ng apo ko ang nakasalalay." Pagmamakaawa ni Rosa, pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Consuelo, ngunit mabilis itong umiwas. "Huwag mo akong hawakan!" Matinis na sigaw ni Consuelo. Pilit na inaayos ang kanyang damit. "Pack your things and leave this house tonight. Sinasante na kita. Wala ka ng silbi sa akin. At huwag mo akong susumbatan dahil malaki ang utang na loob mo sa akin na hindi kita idinawit sa kaso ni Winona. You should be thanking me that you are not rotting in jail. Ngayon, lumayas ka sa paningin ko bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya." Pinagmasdan ni Rosa ang senyora habang unti-unting gumuguho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang pagbebenta niya ng kanyang kaluluwa, at ang pagtataksil niya sa inosenteng si Winona, lahat ng ito ay nauwi sa wala. Ginamit lamang siya at nayon ay itinatapon na parang isang lumang basahan. Pinalaya si Rosa sa mansyon nang walang bitbit, kundi ang kanyang mga lumang damit at isang pusong puno ng pagsisisi. Kinagabihan, sa labas ng pampublikong ospital, lakaupo si Rosa sa isang malamig at madilim na bangko. Wala siyang malapitan. Wala siyang perang pambayad para isalba ang buhay ng kaisa-isa niyang apo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit niyang yinakap ang maliit at pira-pirasong sapatos ng bata. Idiniin niya ito sa kanyang dibdib at tahimik na humagulgol. Sa bawat patak ng kanyang luha ay ang mapait na pag-amin na marahil, ito na ang parusa ng Diyos sa kanyang kalupitan. Ang karma na matagal na niyang kinatatakutan ay dumating na upang maningil sa pinakamasakit na paraan. Mula sa malayo, napansin siya ni Mang Tomas. Kagagaling lamang na matanda sa butika matapos bumili ng mga simpleng gamot na makita niya ang mahirap na kalagayan ni Rosa. Bagamat alam niyang si Rosa ang naging dahilan ng pagkapahamak ni Winona, hindi pa rin napigilan ng matandang tsuper ang makaramdam ng awa. Sa kabila ng lahat, may puso pa rin siyang marunong umunawa sa paghihirap ng iba. Agad siyang nagbalik sa eskinita, kung saan abala si Winona sa paglilinis at paghuhugas ng mga kalderong naiwan at nailigtas mula sa kanilang kusina. Nang marinig ni Winona ang buong kwento mula kay Mang Tomas, napatigil siya sa pagkayod ng dumi sa ilalim ng kaldero. Ang taong sumira sa kanyang buhay at nagpakulong sa kanya ay naroon sa ospital, walang kalaban-laban at pinaparusahan ng tadhana. Kung ibang tao lamang siya, baka nagdiwang na siya. Ngunit ang puso ni Winona ay hindi gawa sa bato.
Naiisip niya ang inosenteng bata na naghihirap dahil sa kasalanan ng mga matatanda. Walang anumang pag-aalinlangan, binitawan ni Winona ang hawak na espongha. Naglakad siya patungo sa ilalim ng kanyang higaan at kinuha ang isang lumang lata ng biskwit. Laman nito ang lahat ng mga barya at gusot na pera na kinita niya mula sa bawat patak ng kanyang pawis sa pagtitinda. Ang perang inaasahan niya sanang magiging puhunan para muling makabangon kinabukasan. Tiningnan niya si Mang Tomas ng may buong pagpapasya. Ano ang halaga ng paghihigan, kung may isang inosenteng buhay na mawawala? Ilang sandali pa, matatag na naglalakad si Winona sa pasilyo ng ospital, bit-bit ang lahat ng kanyang ipon. Lumapit siya sa maliit na bintana ng cashier habang patuloy na sumisiksik sa kanyang ilong ang matapang na amoy ng alkohol. Ibinuhos ni Winona ang nilalaman ng kanyang lata sa ibabaw ng malamig na counter ng ospital. Ang mga gusot na bilyet at mararaming barya ay patunay ng bawat patak ng kanyang pawis at bawat pang-iinsultong nilunok niya mula sa kalsada. Tahimik niyang pinagmasdan ng cashier na binibilang ang kanyang kaisa-isang pag-asa sana para sa kinabukasan. Na maiabot ang resibo na nagpapatunay na bayad na ang operasyon, mabilis na naglakad papalayo si Winona, iniiwasan na mag-cruise ang landas nila ng taong kanyang tinulungan. Ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng palakpak o pasasalamat. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, nakaupo si Manang Rosa sa waiting area. Tila, wala na siyang lakas pang umiyak. Hinihintay na lamang ang pinakamasamang balita mula sa doktor. Ngunit lumapit ang isang nurse na may dalang iti. Lola, laisetaw na po ang bill para sa operasyon ng apo ninyo. Pwede na po nating simulan ang proseso. Malumanay na balita ng nurse. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Rosa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding kalituhan. Ha? Paano pong nangyari yon? Wala po akong ibinayad. Sino po ang nagbayad? Itinuro ng nurse ang isang payat na babaeng nagmamadaling maglakad palabas sa sliding door ng ospital. Kahit nang hihina ang mga tuhod, pinilit ni Rosa na tumayo at tumakbo. Hinabol niya ang anino ng babae palabas ng ospital. Ang unti-unting paglakas ng ambon ay nagsisimula ng bumasa sa kalsada. Ngunit hindi ito inalintana ng matanda. Sandali! Miss, sandali! Maraming salamat po! Tawag ni Rosa, ang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Huminto ang babae sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng poste. Dahan-dahan itong lumingon. Nang tumama ang liwanag sa mukha ni Winona, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rosa. Ang babaeng walang awang siniraan niya, ang babaeng ipinakulong niya para lamang makuha ang pera ni Consuelo, ito pa ang nagbigay ng huling sentimo upang iligtas ang kanyang pamilya. Isang matinding pader ng hiya at pagsisisi ang dumadan sa dibdib ng matandang mayordoma. Ang kanyang pagkatao ay tuluyang nawasak sa harap ng isang dalisay na kabutihan. Hindi na nakayanan ni Rosa ang bigat ng kanyang konsensya. Kusang bumigay ang kanyang mga binti. Napaluhod siya sa basang semento. Hindi inalintana ang maruming putik na dumidikit sa kanyang palda. Patawarin mo ako, Winona. Diyos ko, patawarin mo ako. Humahagulgol na pakiusap ni Rosa. Ang no ay halos isubsob na sa kalsada. Ako ang naglagay ng peking diary sa kwarto mo. Inutusan ako ni Ma'am Consuelo. Binayaran niya ako para idiin ka. Ang sama-sama ko. Paano mo nagawang tulungan ang isang demonyong tulad ko? Tinitigan ni Winona ang matandang nakaluhod sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang kirot ng pait nang kumpirmahin ang katotohanan tungkol sa pag-frame up sa kanya. Ngunit nangibabaw ang kanyang malalim na pangunawa bilang isang babaeng nakakaalam ng pakiramdam ng pagiging desperado. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan upang pantayan si Rosa. Ginamit ni Winona ang kanyang mga magaspang na kamay. Mga kamay na napuno ng kalyo sa paghihirap at pagkayod upang banayad na punasan ang mga luha sa pisngi ng taong nanakit sa kanya. Isa itong dampi ng pagmamahal mula sa isang pusong pinili ang maghilom kaysa gumanti. Tumayo po kayo, Manang Rosa? Malambot ngunit matatag na utos ni Winona.
Ang mga bata ay walang kasalanan sa kasakiman ng mga matatanda. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay ang apo nyo dahil lang sa galit ko sa inyo. Mahigpit na hinawakan ni Rosa ang mga kamay ni Winona at idiniin ito sa kanyang bilang tanda ng pinakamataas na paggalang. Pangako, Winona. Magsasalita ako, sasabihin ko ang lahat ng totoo sa korte. Haharapin ko si Consuelo kahit anong mangyari. Ibubuwis ko ang buhay ko para linisin ang pangalan mo. Tumango si Winona at maingat na inalalayan ang matanda upang makabangon. Sa ilalim ng malamig na ulan, tahimik na nabuo ang isang matibay na pagkakaisa. Isang pagsasama ng dalawang pusong parehong nasaktan at ipinaglaban ng katarungan laban sa iisang taong nanakit sa kanila. Habang pinag-uusapan nila ang tunay na kalagayan ni Doña Aurora at ang plano ni Mang Tomas na magkunwaring walang malay upang mabunyag ang katotohanan, biglang may naalala si Rosa. Marahan siyang dumukot mula sa malalim na bulsa ng kanyang palda. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang maliit na bagay at iniabot ito kay Winona. Sa mga mata ni Rosa ay muling sumilay ang pag-asa, na para bang ang bagay na yon ang maaaring maging susi sa pagbubukas ng isang malaking lihim. Bago ako palayasin ni Consuelo, palihim kong kinuha ito. Pabulong na sabi ni Rosa habang isinisiksik ang bagay sa palad ni Winona. Ito ang susi sa lumang kabinet sa kwarto ng Donya. May tinatago siyang ebidensya doon, isang bagay na hindi dapat malaman ni Consuelo. Isinara ni Winona ang kanyang palad, tinatanggap ang responsibilidad ng katotohanan. Umasok sa kanyang kamalayan ang bigat ng laban na kailangan nilang harapin, kasabay ng pakiramdam sa malamig na bakal ng susi sa kanyang palad. Nakatingin si Winona sa malamig na bakal ng susi na nasa kanyang palad. Inilapag niya ito sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang lalagyan ng kare-kare na ibinalik ni Mang Tomas mula sa mansyon. Nang hugasan niya ang lalagyan, may napansin siyang isang nakatuping piraso ng tissue na sadyang isiniksik sa ilalim ng takip. Maingat niya itong binuksan sa harap ni Mang Tomas. Isang malabong guhit ng isang oso ang nakaukit doon gamit ang isang mapurol na lapis. Tila may nagliwanag sa isipan ni Winona. Naalala niya ang isang lumang teddy bear, ang kaisa-isang laruan na palaging yakap ni Doña Aurora bago pa man ito makomatose. Madalas itong pagtawanan at pandirihan ni Consuelo, tinatawag itong basura na hindi nababagay sa isang marangyang kwarto. Inilagay yon sa loob ng lumang cabinet, ang eksaktong cabinet kung saan ginagamit ang susing hawak niya ngayon. Ako na ang kukuha, Winona. Matatag na presinta ni Mang Tomas. Kabisa ko ang bawat sulok ng mansyon. Alam ko kung kailan nagpapalit ng pwesto ang mga gwardya. Ako na ang papasok. Kahit puno ng pangamba, pumayag si Winona. Ang matandang super ang tanging pag-asa nila upang makuha ang ebidensya na hindi nila alam kung ano ang anyo, ngunit nakatitiyak silang magbabago ng lahat. Sa lalim ng gabi, nagawang makapuslit ni Mang Tomas pabalik sa mansyon. Ginamit niya ang susing bigay ni Rosa upang walang ingay na buksan ang lumang cabinet sa madilim na sulok ng malawak na kwarto ni Doña Aurora. Naroon nga ang lumang teddy bear na puno na ng alikabok. Kinuha niya ito, ngunit bago siya tuluyang umalis, dahan-dahang iminulat ng matandang senyora ang kanyang mga mata. Inabot ni Doña Aurora ang laruan gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Niyakap niya ito ng mahigpit, ipinikit ang mga mata habang isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi bago ito tuluyang ipinasa pabalik kay Mang Tomas. Isang tahimik na pagbibigay ng basbas, ang huling piraso ng kanyang pag-asa ay ipinagkakatiwala na niya sa mga taong nasa labas. Aalis na sana si Mang Tomas nang biglang umalingaw-ngaw ang papalapit na boses mula sa pasilyo. Hindi inaasahan ng maagang pag-uwi ni Consuelo kasama si Dr. Joaquin. Mabilis na ipinikit ni Doña Aurora ang kanyang mga mata upang gumalik sa kanyang pagpapanggap. Wala nang oras para tumakbo palabas. Puno ng kaba, mabilis na sumiksik si Mang Tomas sa likod ng makapal at mahabang kurtina malapit sa bintana, mahigpit na nakayakap sa teddy bear sa kanyang dibdib. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang dalawa na tila walang pakialam sa mundong ginagalawan ng matandang nakaratay.
The tickets to Macau are ready, Doc. Nakangising pahayag ni Consuelo habang naglalakad palapit sa kama. Nakakatuwa kung gaano kauto-uto si Roberto. Pirma lang ng pirma, hindi man lang nagbabasa ng dokumento. Kapag naibenta ko na ang mga huling lupa sa probinsya, iiwanan natin ang basurang pamilyang ito. Just make sure your tracks are clean, Consuelo. Ayokong madamay kung sakaling magising iyang matanda. Malamig na tugon ni Joaquin habang nagmamasid sa paligid ng kwarto. Sa likod ng kurtina, pinipigilan ni Mang Tomas ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib sa sobrang bilis ng pagkabog. Nananalangin siya sa lahat ng santo na sana ay makaligtas siya upang maibigay ang ebidensya kay Winona. Ngunit sa pag-ikot ni Consuelo, nasagin ang kanyang mabigat na bag ang isang maliit na mesa sa gilid. Umalingaw-ngaw ang matunog na pagkabasag ng porcelanas sa matigas na marmol ng sahig. Natahimik ang buong kwarto. Unti-unting lumingon si Joaquin, ang kanyang matatalim na mata ay dahan-dahang tumuon sa direksyon ng bahagyang gumalaw na kurtina. Huminto ang paghinga ni Mang Tomas. Tila, yelo ang dumaloy sa kanyang mga ugat habang pinagmamasdan ang anino ni Joaquin na unti-unting lumalapit sa direksyon ng kurtina. Hahawakan na sana ng doktor ang makapal na tela. Nang biglang tumalon ang isang pusang gala mula sa bukas na bintana palabas sa dilim ng gabi. Napabuntong himinga si Joaquin. Inis na inayos ang kwelyo ng kanyang damit. It's just a stray cat, Consuelo. Walang kwenta ang mga gwardya niyo sa labas. Naiinis niyang balita sa babae. Habang abala ang dalawa sa pag-aayos ng labasag na porselana, sinamantala ni Mang Tomas ang pagkakataon upang mabilis na maglakad palabas dala ang laruan, hawak ng mahigpit ang nag-iisang pag-asa ni Winona. Kinaumagahan, sa loob ng maliit at madilim na dampa ni Winona, maingat niyang pinunit ang lumang tahi sa likod ng teddy bear. Sa loob ng makapal na bulak ay nakasiksik ang isang maliit at itim na voice recorder. Nang pindutin niya ang panimula, umalingaw-ngaw ang matinis at malupit na boses ni Consuelo, sinusundan ng malamig na pagtawa ni Joaquin. Malinaw na itala ang kanilang mga banta kay Doña Aurora, ang mga plano sa Macau, at higit sa lahat, ang pag-amin na sinadya nilang lasunin ang matanda upang idawit si Winona. Lumuha ng tahimik si Winona habang nakikinig. Hindi ito luha ng kahinaan. Isa itong nag-aapoy na luha ng galit at katarungan. Sa wakas, nasa kanyang mga kamay na ang katotohanan. Ngunit alam niyang hindi sapat ang ibigay lamang ito sa mga pulis. Ang mga kalaban na may pera ay madaling makakatakas sa batas. Kailangan niyang durugin ang mga ito mula sa loob, gamit ang kanilang sariling lason. Bumalik si Winona sa pagtitinda sa kanto ng tanghali ngayon. Tulad ng inaasahan, nakita niyang naglalakad papalapit si Lourdes, ang reyna ng mga tsismosa. Bit-bit ang pamilyar at mapangutyang ngiti. Sa halip na umiwas, hinarap siya ni Winona. Bakit ka pa naghihirap dito, Winona? Hindi ka ba napapagod na magmukhang basahan araw-araw? Pang-aasar ni Lourdes habang pinandidirihan ang paligid ng kariton. Ibinaba ni Winona ang kanyang sandok at nagpakawala ng isang malalim at mapait na buntong hininga. Wala na po akong laban, Miss Lourdes. Tulad niyo, wala rin naman kayong magagawa kapag tuluyan ang naubos ni Dr. Joaquin ang yaman ng mga De Leon. May narinig po kasi ako noon. May kausap siyang abogado. Ililipat daw po ang lahat ng pera papuntang Macau sa sarili niyang pangalan bago niya iwan si Ma'am Consuelo. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Ang impormasyong iyon ay isang nakakabaliw na ginto para sa isang taong uhaw sa atensyon at paninira. Walang pagpapaalam at hindi na nagawang mang-insulto pa, mabilis na lumayo si Lourdes at inilabas ang kanyang telepon upang tawagan ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Habang tahimik na nagpupunas ng dumi sa lamesa si Winona, isang palihim at matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ang kasakiman ay laging tinatalo ng sarili nitong pagdududa. Ang apoy ng tsismis ay magsisimula ng tupukin ang mga demonyo. Hindi nagtagal, nakarating ang usap-usapan sa marangyang mansyon. Nakaupo si Consuelo sa malambot na sopa
habang umiinom ng kape nang biglang umilaw ang kanyang telepo. Isang mahabang mensahe mula kay Lourdes ang naglalaman ng di umanong lihim na pagtataksil ng doktor, kasama ang mga babalang baka iwan na lamang siyang walang pera. Unti-unting nanlamig ang katawan ni Consuelo. Ibinaba niya ang kanyang tasa bago tiningnan si Joaquin na kasalukuyang mahimbing na natutulog sa kabilang upuan. Ang tiwala ng isang mga api sa kapwa niya mga api ay kasing rupok ng manipis na salamin. Nag-umpisang gumana ang pagiging praning ni Consuelo. Kung nagawa siyang tulungan ni Joaquin na pagtaksilan si Roberto, paano niya nakasiguro na hindi ito magtataksil sa kanya? Dahan-dahang tumayo si Consuelo. Umakbang siya ng walang ingay patungo sa lamesa kung saan nakapatong ang laptop ni Joaquin. Maingat niyang binuksan ang screen na hindi nangangailangan ng password. Nag-ikot ang kanyang mga mata sa mga nakatagong files at dokumento hanggang sa tumigil ang kanyang paningin sa isang tiyak na folder. Ang pangalan ng folder ay Exit Plan. Kasabay ng pagbilis ng kanyang paghinga ay ang matunog na pagpindot sa mouse upang buksan ang patunay ng tuluyang pagkasira ng kanilang kasunduan. Nanlamig ang buong pagkatao ni Consuelo habang binabasa ang mga nilalaman ng folder na pinangalan ng Exit Plan. Hindi ito plano para sa kanilang dalawa. Malinaw na nakasaad sa mga dokumento ang mga patagong bank transfer patungo sa mga offshore accounts sa Macau at lahat ng ito ay nakapangalan lamang sa iisang tao, kay Dr. Joaquin. Mayroon ding nakabook na solong flight ticket paalis ng Pilipinas sa susunod na linggo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niyang kasabot sa lahat ng kanyang kasama ay nagpaplanong tumakas dala ang perang ninakaw niya mula sa kanyang sariling asawa. Isang matinding poot ang nagpaapoy sa dibdib ni Consuelo. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ang laptop at malakas itong ibinagsak sa paanan ni Joaquin na kasalukuyang natutulog sa kabilang dulo ng kwarto. Nagulat at napabalikwa si Joaquin, kunot noong tiningnan ang babaeng nanlilisik ang mga mata sa galit. "What the hell is your problem, Consuelo?" Bulyaw ng doktor habang pinapagpagan ang kanyang damit. My problem? Ikaw ang problema ko, manggagamit. Matinis at nanginginig sa galit na sigaw ni Consuelo. "Tingin mo ba hindi ko malalaman? You are planning to leave me. Kukunin mo ang pera at iiwan mo akong sumasalo sa lahat ng kasalanan natin dito? You pathetic traitor!" Mabilis na napagtanto ni Joaquin na nabisto na ang kanyang sikreto. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ginamit niya ang kanyang husay sa pagmamanipula. Tumayo siya at pilit na pinatawa ang sarili ng may halong pang-iinsulto. "Are you listening to yourself, Consuelo? Ikaw ang nawawala sa katinuan. Yang tsismis na naririnig mo, yan ang sumisira sa utak mo. Gagawa lang ako ng decoy account para hindi tayo matrace ng mga pulis. I was protecting us. Pero dahil praning ka at uhaw na uhaw sa pera, sinisira mo ang plano natin." Don't you dare gaslight me, Joaquin. Nabasa ko ang mga pangalan. Solong ticket? Para protektahan tayo? Sinungaling. Duro ni Consuelo, lumalapit upang sakta ng lalaki, ngunit mabilis na nahawakan ni Joaquin ang kanyang mga pulso ng mahigpit, nagdudulot ng matinding kirot sa babae. "Tama na ang pagiging desperada mo," mariing sabi ni Joaquin. Puno ng galit ang kanyang mga mata. "Kapag ako ang bumagsak, hindi kita hahayuang makaligtas. Nasa akin ang mga medical record. Isang salita ko lang na ikaw ang kumuha ng lason at ikaw ang mananagot sa lahat." Patuloy ang kanilang mainit na pagtatalo, puno ng mga paratang at pananakot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, unti-unting bumukas ang mabigat na pinto ng silid-aklatan. Sa pintuan ay nakatayo si Don Roberto. Makikita sa kanyang mukha ang matinding pagtataka at pag-aalala habang nasasaksihan ang pagtatalong sumira sa katahimikan ng gabing iyon. Mabilis na binitawan ni Joaquin ang mga kamay ni Consuelo. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Consuelo. Mula sa isang mabangis na lobo, bumalik siya sa pagiging isang maamong tupa. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga peking luha habang tumatakbo papalapit sa kanyang asawa upang yumakap. "Roberto, mabuti na lang at dumating ka." Umiiyak na sabi ni Consuelo habang inilalapit ang sarili sa lalaki.
Nagtatalo lang kami ni Doc Joaquin. Gusto niyang palitan ng mga gamot ni Mama ng mas murang klase. Dahil sinabi niyang nauubos na raw ang pera natin. Hindi ako pumayag. Hindi ko kayang isakripisyo ang kalusugan ng nanay mo para lang makatipid. Pinilit ni Joaquin ng umiti, itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mahinahong anyo bilang doktor. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, Don Roberto. Paliwanag niya. Ang iniisip ko lang ay kung paano natin mapapangalagaan ang mga gastusin ninyo habang patuloy pa rin ang gamutan ni Doña Aurora. Inakbayan ni Roberto ang kanyang asawa at bahagyang tumango kay Joaquin, ngunit nanatiling tahimik. Walang anumang salita ang lumabas mula sa kanyang mga labi habang inaakay niya si Consuelo pabalik sa kanilang silid upang makapagpahinga. Ngunit matapos makatulog ang kanyang asawa, hindi maalis sa isip ng negosyante ang kakaibang tensyon na kanyang naramdaman. Naglakad siya patungo sa sarili niyang study room, dala ang mabigat na pakiramdam na may isang bagay na hindi tama. Napansin niya ang galit at kaba sa mga mata ni Joaquin, ang hindi pangkaraniwang gulo sa paligid, at ang laptop na naiwan sa sahig. Ang mga paliwanag ni Consuelo ay nagsimulang magmukhang mga piraso ng kwento na hindi nagtutugma sa katotohanan ng kanyang nararamdaman. Umupo si Roberto sa kanyang silya at dahan-dahang binuksan ang pinakailalim na drawer ng kanyang mesa. Mula roon, kinuha niya ang isang lumang litra to na matagal na niyang itinatago. Larawan yon noong nakaraang Pasko. Isang sandali kung saan masaya silang magkakasama bilang isang pamilya. Sa gilid ng larawan ay makikita si Winona, nakangiting buong puso habang inihahain ang paboritong pagkain ni Doña Aurora. Marahang dumaan ang nanginginig na hinlalaki ni Roberto sa muka ng dating tagapagluto. Sa kanyang alaala, si Winona ang taong nagdala ng init at saya sa kanilang tahanan. Ngunit mula nang mawala siya at makulton dahil sa paratang ng sarili niyang asawa, tila nawala rin ang kulay ng mansyon. Ang mga taong nasa paligid niya ay puno ng mga lihim at hindi masabi-sabing katotohanan. Isang mabigat na tanong ang unti-unting bumuo sa kanyang isip. Matagal ba siyang naniwala sa isang kasinungalingan? At naging bulag ba siya sa taong tunay na nagdala ng kapahamakan sa kanyang pamilya? Bumalik ang tagpo sa tahimik na silid ni Consuelo. Matapos matiyak na wala na si Roberto at ligtas na siyang hindi maririnig, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Ang mga luha na kanina lamang ay nagpapakita ng kanyang pagdurusa ay biglang nawala. Napalitan ang kanyang mukha ng malamig na katahimikan at isang isipang puno ng pagkalkula. Alam niyang hindi na siya maaring maghintay pa. Kapag naunahan siya ni Joaquin, siya ang unang masisira. Kailangan niyang mugawa ng hakbang upang mailigtas ang sarili, kahit ang kapalit nito ay ang pagsuko sa taong minsan niyang naging kakampi. Mabilis niyang binuksan ang kanyang maliit na vault at inilabas ang isang folder. Laman nito ang mga peking resibo na matagal na niyang inihanda. Mga resibo na nagpapakitang si Dr. Joaquin ang tunay na bumili ng lason mula sa black market at si Winona ay inutusan lamang nito. Isang perpektong kwento na magdidiin sa doktor bilang utak ng krimen. Kinuha ni Consuelo ang kanyang telpono at nagdial ng isang pamilyar na numero mula sa presinto. Hello, Chief? I am so sorry for calling this late, pero natatakot ako para sa buhay ng asawa ko. May natuklasan akong bagong ebidensya tungkol sa nangyari kay Mama. Kalmado at nagkukunwaring nanginginig ang boses na pahayag ni Consuelo. Hindi lang ang tagapagluto ang may kasalanan. Si Dr. Joaquin, siya ang mastermind ng lahat. Makalipas ang ilang minuto, sa katahimikan ng malamig na gabi, biglang umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng mga sirena ng pulis. Unti-unting lumakas ang ingay habang papalapit ang mga sasakyan sa tarangkahan ng mansyon ng mga De Leon. Hudyat na may isang malaking pangyayari ang malapit ng magbago sa takbo ng lahat. Binasag ng sunod-sunod na sirena ng mga sasakyan ng pulis ang tahimik na gabi ng mansyon ng mga De Leon. Nagising ang buong kabahayan nang pumasok ang mga awtoridad sa malawak na sala. Wala pang ilang minuto, natagpuan ni Dr. Joaquin ang kanyang sarili na pilit idinidiin sa pader habang ang malamig na bakal ng posas ay mahigpit na iginagapos sa kanyang mga pulso.
Ang kanyang mukha ay larawan ng matinding gulat at takot. Sa di kalayuan, nakasandal si Consuelo sa dibdib ng kanyang asawang si Roberto. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa perpektong pag-arte ng paghikbi habang iniaabot sa investigador ang manipis na folder ng mga pekeng resibo. "He manipulated us, officer," umiiyak na sumbong ni Consuelo, pilit na pinapaabot ang boses sa awa. "Pinagkatiwalaan namin siya bilang doktor ni Mama, pero siya pala ang bumili ng lason at nag-utos sa aming tagapagluto na ilagay ito sa pagkain. I feel so betrayed." Nang marinig ni Joaquin ang mga salitang iyon, napumigla siya mula sa hawak ng mga pulis. Namula ang kanyang mukha at ang mga ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok sa matinding galit at desperasyon ng isang taong natalo sa sariling ang laro. Liar! She is lying! Sigaw ni Joaquin, pilit na lumalapit kay Consuelo, ngunit pinigilan siya ng mga awtoridad. "Siya ang nagplano ng lahat! Consuelo, you witch! Babagsak ka rin! Ibubunyag ko ang lahat ng baho mo sa korte! Hindi ako makukulong na mag-isa!" Sa kabila ng pagwawala ng doktor, nanatiling nakayakap si Consuelo kay Roberto, umaarting takot na takot sa banta ng lalaki. Ninitnam simulang kaladkarin ng mga pulis si Joaquin, palabas patungo sa naghihintay na sasakyan, humingi ng pabor si Consuelo na lapitan ng doktor upang di umano ay humingi ng paliwanag sa huling pagkakataon. Nang makalapit siya at matiyak na walang ibang makakarinig, naglaho ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay tumigas sa isang walang awang ngisi. Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga ng nanginginig na doktor at bumulong ng napakalamig. "Patay ka na sa lipunang ito, Joaquin. Walang maniniwala sa isang doktor na pumatay sa pasyente niya. Goodbye." Sa kabilang dako ng syudad, mabilis na nakarating ang balita sa maliit na dampa ni Winona sa pamamagitan ni Mang Tomas. Inasahan ng matanda na magsasaya si Winona dahil nakulong na ang isa sa mga nagpahirap sa kanya, ngunit nanatiling kalmado ang babae. Nakaupo lamang siya. Batid na ang pagpapaaresto kay Joaquin ay hindi tagumpay ng katarungan, kundi manipulasyon lamang ni Consuelo upang iligtas ang sariling balat. Ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Nang gabing iyon, nagsalusalo sina Winona, Mang Tomas, at Manang Rosa sa paligid ng maliit at gawa sa kahoy na mesa ni Winona. May nakahaing 3 tasang mainit na kape na tinimpla mula sa murang saset. Habang tahimik nilang hinihigop ang mainit na inumin, nagkatinginan silang tatlo. Wala silang dugong magkakamag-anak, ngunit sa loob ng maliit na espasyong iyon, silang mga sugatan at pinagkaitan ng lipunan ay naging isang tunay na pamilya. Ibinaba ni Winona ang kanyang tasa at hinawakan ang mga kamay ng dalawang matanda. Tahimik na kumukuha ng lakas mula sa kanilang pagkakaisa para sa pinakamahalagang pagdinig kinabukasan. Nang tuluyan ang umalis ang kanyang mga kasama upang magpahinga, naiwan si Winona sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na itim na voice recorder mula sa kanyang bulsa at muli itong pinakinggan sa huling pagkakataon. Sa loob ng madilim na silid, muling umalingaw-ngaw ang malamig at mapanakit na boses ni Consuelo. Bawat salitang puno ng pangmamaliit ay nagsilbing paalala sa sakit na kanyang pinagdaanan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalo lamang tumibay ang kanyang determinasyon. Hindi na siya ang babaeng madaling yurakan at patahimikin ng mga may kapangyarihan. Ipaglalaban niya ang kanyang pangalan, ilalabas ang katotohanan at ibabalik ang danggal na nawala sa kanyang pamilya. Habang ibinabalik niya ang ebidensya sa isang ligtas na lalagyan, may nag-abot ng isang opisyal na sulat mula sa siwang ng kanyang pintuan. Isa itong supina mula sa husgado. Ang huling pagdinig na magdedesisyon kung siya ay makukulong habang buhay ay gaganapin ng bukas ng umaga. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nakasalalay sa isang araw. Sa loob ng madilim na selda, ano kaya ang binabalak ng isang desperadong si Joaquin upang makagante? Kasabay ng malamig na simoy ng hangin, umalingaw-ngaw ang mabibigat na patak ng ulan na unti-unting bumubuhos at humahampas sa bubong na yero ng kanyang malait na dampa. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng madaling araw, maingat na pinlansa ni Winona ang nag-iisa niyang pormal na damit.
Isang kupas ngunit malinis na bestidang kulay cream, ang parehong damit na paboritong isuot ng kanyang yumaong ina tuwing may mahahalagang pagkakataon. Habang unti-unti niyang inaayos ang mga lukot ng tela, pakiramdam niya ay parang sinusubukan din niyang ayusin ang mga sugat at kaguluhan ng nakaraan. Sa bawat pagdaan ng mainit na plantsa, bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala ng mga sakripisyong ginawa ng kanyang ina. Mga pagsubok na sa tingin niya ay sinubukang yurakan at kalimutan ng pamilya de Leon. Matapos magbihis, humarap siya sa maliit na salaming basag ang gilid. Kinuha niya ang isang murang pulang kolorete at marahang ipinahid sa kanyang mga labi. Hindi siya nag-aayos upang magmukhang maganda o upang humingi ng awa sa paningin ng mga elitista sa korte. Ang matingkad na kulay sa kanyang labi ay ang kanyang sandata, isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Ito ang kanyang war paint. Ipinapakita nito na hindi na siya ang mahinang babaeng umiiyak habang pinoposasan. Tiningnan niya ang sarili sa mata at mumiti ng tahimik. Buong pusong niyayakap ang sariling lakas na matagal na niyang ibinaon sa takot. Sa labas ng maliit na tahanan, habang nananatili pa ang lamig ng hamog sa umaga, masinop na nililinis ni Mang Tomas ang kanyang lumang tricycle. Pinunasan niya ang bawat bahagi ng kalawangin nitong bakal at inayos ng mabuti ang itim na upuan. Sa kanyang paningin, hindi lamang ito isang simpleng sasakyan na ginagamit sa paghahanap buhay. Ngayong araw, iba ang kahulugan nito. Para kay Mang Tomas, ito ang magiging marangal na sasakyan na maghahatid kay Winona. Isang babaeng handang lumaban para sa katotohanan, patungo sa pinakamahalagang pagsubok ng kanyang buhay. Handa ka na ba, anak? Malambing at puno ng pagmamalaking tanong ni Mang Tomas nang makitang lumabas si Winona. Handang-handa na po tayo, Mang Tomas. Tatapusin na natin ang laban na ito. Kalmadong tugon ni Winona bago maingat na sumakay sa loob. Samantala, sa isang tahimik na kapilya malapit sa ospital, nakaluhod si Manang Rosa sa malamig na sahig. Mahigpit niyang hawak ang kahoy na rosaryo habang walang tigil na pumapatak ang kanyang mga luha. Sa kanyang panalangin, humihingi siya ng sapat na lakas ng loob upang harapin ang kapangyarihan at impluwensya ni Consuelo sa araw na yon. Alam niyang sa sandaling tumayo siya at magsalita bilang saksi, maaari niyang ilagay sa panganib ang kanyang sarili. Ngunit mas nanaising niyang harapin ang anumang kapalit ng katotohanan kaysa mabuhay na dala ang bigat ng isang konsensyang puno ng kasinungalingan. Sa puso niya, mas mahalaga ang malinis na budhi kaysa sa buhay na nakatayo sa takot. Sa kabilang dakako ng syudad, balot ng nakakasakal na kadiliman ang malawak na library ng mansyon ng mga De Leon. Nakaupo si Don Roberto sa sahig, nakasandal sa malamig na pader habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Napapaligiran siya ng bilyon-bilyong halaga ng yaman at kapangyarihan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay walang laman. Binabagabag siya ng kanyang sariling konsensya, iniisip kung paano niya hinayaang bulagin siya ng mga matatamis na kasinungalingan ng kanyang asawa habang isang inosenteng tao ang nagdusa sa kulungan. Ang kanyang pag-inom ay isang desperadong pagtatangka na lunurin ang kanyang sariling karuwagan. Ngunit ang katotohanan ay lalo lamang lumulutang at sumasakal sa kanyang lalamunan. Pagsikat ng araw, nagsimula na ang paglalakbay ni Winona at Mang Tomas. Ang daan patungo sa korte ay tila isang mahabang tahimik na hakbang papunta sa paghahanap ng katarungan at kalayaan. Ngunit bago pa man sila makarating sa pangunahing kalsada, isang itim na SUV na walang makitang plaka ang biglang lumabas mula sa isang makipot na eskinita at mabilis na humarang sa kanilang daraanan. Napuno ng tensyon ng paligid nang marinig ang matinis na tunog ng mga gulong na kumiskis sa magaspang na kalsada, kasunod ng bigla at malakas na pagpreno. Mabilis na pinihit ni Mang Tomas ang manibela ng kanyang tricycle. Dahil sa kanyang karanasan at kabisado niya ang bawat maliit na daan sa lugar, agad niyang naipasok ang sasakyan sa isang makitid na eskinita na hindi kayang daanan ng malaking sasakyan ng mga tauhan ni Consuelo. Naiwan lamang ang mga humahabol na walang magawa, kundi panoorin habang unti-unting lumalayo ang tricycle sa kanilang paningin.
Bagamat alam ni na Winona at Mang Tomas na mas malaki na ang panganib na kanilang kinakaharap, walang takot o pag-aalinlangan sa mga mata ni Winona. Sa halip, mas lalo lamang tumatag ang kanyang loob na harapin ang katotohanan at ipaglaban ang hustisya. Pagdating sa labas ng bulwagan ng hustisya, agad sinalubong si Consuelo ng maraming mamamahayag na naghihintay ng kanyang pagdating. Nakataas ang kanyang no habang suot ang isang mamahaling itim na kasuotan at malaking salaming itim. Buo ang kumpiyansa sa kanyang bawat hakbang, para bang siya ang taong tunay na nasaktan sa buong pangyayari. Sa harap ng mga kamera, nagpakita siya ng wad na pagniiti at mahinahong kilos, ipinapakita ang sarili bilang isang biktima ng isang malagim na trahedya, habang sinasagot ang mga tanong ng mga mamamahayag. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating si Winona kasama si Mang Tomas sa harap ng bulwagan. Sunod-sunod na kumislap ang mga ilaw ng kamera habang ibinabato sa kanya ang iba't ibang tanong at pagdududa. Ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Hindi rin siya nagtago sa harap ng mga mapanuring mata ng publiko. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglakad ng may tahimik na tapang at dignidad. Ang dala niya ay hindi kayamanan o kapangyarihan, kundi isang malinis na konsensya yang hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng pera. Nang magsimula ang pagdinig sa loob ng korte, agad na kumilos ang abogado ni Consuelo. Buo ang kumpiyansa nitong inilatag ang mga dokumentong sinasabing patunay ng mga utang at transaksyon sa bangko sa harap ng hukom. Your Honor, ang babaeng ito ay nabubuhay sa matinding paghihirap at puno ng problema sa pera. Mariing pahayag ng abogado habang itinuturo si Winona. Isa lamang siyang simpleng tagapagluto na maaaring naimpluwensyahan ng pangako ng pera mula kay Dr. Joaquin. Dahil dito, nagawa niyang gumawa ng isang krimen laban sa kanyang sariling amo. Ang taong ito ay maaaring maging panganib sa lipunan. Nanatiling tahimik si Winona habang nakikinig sa mga paratang. Hawak ang kanyang sarili upang hindi maapektuhan ng mga kasinungalingang muling ibinabato sa kanya. Sa pinakahuling hanay ng mga upuan sa loob ng korte, tahimik na nakaupo si Don Roberto habang nakayuko ang kanyang ulo. Hindi niya kayang salubungin ang mata ni Winona. Ang bigat ng pagsisisi at kahihiyan ay unti-unting bumabalot sa kanyang puso habang pinapanood niya ang isang inosenteng tao na muling sinisira ng mga kasinungalingan ng sarili niyang asawa. Sa kabila ng katotohanan na nasa harap niya ang taong matagal nang nangangailangan ng tulong, nanatili lamang siyang nakaupo. Pinipigilan ng sarili at kinikuwestiyon ang kanyang pananahimik. Sa isip niya, ang pinakamabigat na laban ay hindi lamang ang nasa loob ng korte, kundi ang pagtanggap na minsan siyang nabigo na ipaglaban ang tama. Ngunit nanatiling matatag ang panig ni Winona. Hindi sila natinag sa mga paratang at pananakot ng kabilang kampo. Dahan-dahang tumayo ang kanyang abogado, seryoso ang mukha habang hinarap ang hukom. Ang kanyang presensya ay sapat upang putulin ang kumpiyansa ng kabilang panig. Your Honor, nais po naming iharap ang isang saksi na maglalantad sa katotohanan at magpapatunay na ang lahat ng paratang laban sa aking kliyente ay isang malaking kasinungalingan. Huminto siya sandali bago malinaw na binigkas ang pangalan. Tinatawag po naming bilang saksi si Manang Rosa. Nanlaki ang mga mata ni Consuelo. Tila, nawala ng kulay ang kanyang mukha at napaawang ang kanyang mga labi nang makita ang matandang mayordoma na dahan-dahang naglalakad papasok ng korte. Inakala niyang tuluyan na niyang napatahimik ang matanda sa pamamagitan ng pagpapalayas dito. Umupo si Rosa sa witness stand habang mahigpit niyang hawak ang kanyang kahoy na rosaryo. Ang kanyang magaspang at nanginginig na mga daliri ay tila humuhugot ng lakas mula sa kanyang pananampalataya upang harapin ang katotohanang matagal niyang itinago. Sandali siyang tumingin kay Winona. Sa kanilang mga mata ay nagtagpo ang sakit na kanilang pinagdaanan, ang pag-asang muling bumangon at ang pangakong ilalabas ang buong katotohanan. Marahan siyang tumango kay Winona bago niya ibinaling ang kanyang paningin sa hukom. Handa na siyang magsalita at harapin ang anumang kapalit upang maihayag ang mga pangyayaring maaaring magpabago sa buong takbo ng paglilitis.
Hindi po totoong sinasabi nila. Umiiyak ngunit matatag na pahayag ni Rosa. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong tahimik na silid. Ako po ang naglagay ng Pekin Diary sa kwarto ni Winona. Binayaran ako ni Ma'am Consuelo upang idiin siya para protektahan ang lihim na relasyon nila ni Dr. Joaquin at ang plano nilang pagnanahaw sa yaman ng mga De Leon. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng korte. Napuno ang buong silid ng mga bulungan at mga reaksyong puno ng pagkagulat mula sa mga naroon. Biglang tumayo si Consuelo. Sa unang pagkakataon, tuluyang nawala ang kanyang pagpipigil. Ang mahinahon at inosenteng imahe na ipinakita niya sa lahat ay nagsimulang mabasag sa harap ng publiko. Nagsisinungaling siya! Hindi ninyo siya dapat paniwalaan. Paano niya nagagawang gumawa ng ganito mga kwento laban sa akin? Sigaw ni Consuelo, nanginginig sa galit habang nakatutok ang kanyang daliri kay Rosa. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang abogado, ngunit hindi na niya mapigilan ang sariling emosyon. Sa bawat sigaw niya, mas lalo lamang napapansin ng lahat ang takot at desperasyong pilit niyang itinatago. Subalit, Ilang sandali pa, mabilis na binawi ni Consuelo ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang buhok, at mumisi ng mapait kay Winona. You have no physical evidence, Winona. Malamig at puno ng kayabangan na sagot ni Consuelo. Salita lang yan ng isang matandang patapon na naghihigante dahil sinisante ko dahil sa pagnanakaw. Walang maniniwala sa inyo. Akmang magsasalita muli ang abogado ni Consuelo upang ipawalang bisa ang testimonya ni Rosa nang biglang matigil ang lahat. Bago pa man maipagpatuloy ang pagdinig, umalingaw-ngaw ang matunog at mabigat na pagbukas ng malalaking pinto ng hukuman na kumuha sa atensyon ng bawat taong naroroon. Napalingon ang lahat ng dahan-dahang, bumukas ang mabibigat na pinto ng hukuman. Ang tunog nito ay agad na pumutol sa matinding tensyon na bumabalot sa buong silid. Mula sa labas, pumasok si Mang Tomas habang maingat na itinutulak ang isang wheelchair. Nakaupo roon si Doña Aurora, suot ang kanyang pamilyar na itim na salamin, tahimik at tila mahina ang pangangatawan. Biglang bumalot ang malamig na katahimikan sa loob ng korte. Lahat ng mata ay nakatuon sa bagong dating na saksi. Nawala ang mapagmataas na ngiti sa labi ni Consuelo. Ngunit bilang isang taong bihasa sa pagtatago ng tunay na damdamin, mabilis niyang inayos ang kanyang ekspresyon. Agad siyang lumapit sa matanda at sa isang iglap ay napalitan ng pekeng pag-aalala ang kanyang muka. Mama! Diyos ko, anong ginagawa niyo rito? You are supposed to be in the hospital. Bawas sa inyo ang ma-stress, baka lumala ang kalagayan niyo. Umiiyak na pahayag ni Consuelo habang pilit na hinahawakan ang kamay ng matanda, ngunit mabilis itong iniwas ni Doña Aurora. Hindi pinansin ni Winona ang panggugulo ni Consuelo. Kalmado siyang humakbang papalapit sa mesa ng kanyang abogado at inilabas ang isang maliit na itim na voice recorder mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito sa abogado na agad namang itinapat ang kagamitan sa mikropono ng korte. Sa isang pindot, umalingaw-ngaw sa buong 4 na sulok ng silid ang isang pamilya at malupit na boses. Narinig ng buong korte ang matinis na boses ni Consuelo na tahasang pinagbabantaan ang matanda. Kasunod dito ang boses niya na masayang inaangkin ang kayamanan patungong Macau at ang malamig na tawa ni Dr. Joaquin habang pinag-uusapan nila ang perpektong plano ng paglason upang idawit ang inosenteng tagapagluto. Ang bawat salita mula sa pag-uusap na yon ay kasing talim ng kutsil, yon na humihiwa sa binuong kasinungalingan ng kontrabida. Walang naging puwang para sa pag-aalinlangan. Tila napako sa kinatatayuan si Consuelo. Nawala ang kulay sa kanyang muka habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa paligid. Pilit niyang inaabot ang recorder upang sirain ito, ngunit mabilis siyang hinarang at pinigilan ng mga gwardya. Sa kabilang banda, tuluyang gumuho ang mundo ni Don Roberto. Ang pagkakarinig sa mismong boses ng kanyang asawa na buong pagmamalaking nagpaplano ng pagpatay sa kanyang sariling ina, ay naging isang napakabigat na bato na dumurog sa kanyang pagkatao. Bumigay ang kanyang mga tuhod.
Napaluhod si Roberto sa matigas na sahig ng korte, humahagulgol ng malakas habang mahigpit na tinatakpan ng kanyang muka. Naramdaman niya ang matinding pandidiri sa kanyang sarili. Na-realize niya ang kanyang sariling katangahan, kung paano siya naging isang bulag na aso na sumusunod sa isang demonyo, habang ang isang inosenteng babae ang nagdusa dahil sa kanyang karuwagan. That's a lie! Fake iyan! Gawa-gawa lang ng mga patay gutom na yan ang boses ko para sirain ako! Matinis na tili ni Consuelo, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga awtoridad habang patuloy na nagdedenaya sa kabila ng malinaw na ebidensya. Ngunit habang nagpapatuloy ang kaguluhan, isang hindi inaasahang sandali ang biglang nagpatahimik sa buong korte. Dahan-dahang itinaas ni Doña Aurora ang kanyang nanginginig na kamay at inalis ang madilim niyang salamin. Sa halip na manatiling mahina at walang magawa sa kanyang upuan, unti-unti niyang ipinakita ang natitirang lakas na matagal niyang itinago. Sa tulong ng kanyang sariling determinasyon at ng pagmamahal mula sa mga taong tunay na nag-alaga sa kanya, maingat niyang itinapak ang kanyang mga paa sa sahig. Tahimik na nakatingin ang lahat habang dahan-dahan siyang tumayo. Sa harap ng pagkamangha ng bawat taong naroon, muling nakita ng lahat ang tindig ng isang matapang na matandang senyora. Tinitigan ni Doña Aurora si Consuelo. Wala nang bakas ng kahinaan o sakit sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng nag-aapoy na kapangyarihan ng isang tunay na haligi ng tahanan. Ang kanyang boses, bagamat may bahagyang panginginig ng katandaan, ay umalingaw-ngaw na parang kulog na naghahatid ng huling hatol. Hindi ako baliw. Diin ng matanda, bawat salita ay tumatago sa kaluluwa ng lahat. At hindi ako patay. Ang taong naglason sa akin, ang taong malupit na nagplano ng pagbagsak ng pamilyang ito, ay walang iba kundi ang babaeng nasa harap ko. Ang dapat makulong sa isang madilim na selda ay ikaw, Consuelo. Ang mga salitang iyon ang naging pinakamalakas na paghahayag ng katotohanan na tuluyang sumira sa natitirang pagtatanggol ni Consuelo. Agad nagbigay ng utos ang hukom. Sa loob lamang ng ilang sandali, lumapit ang mga awtoridad kay Consuelo upang siya ay arestuhin. Sa unang pagkakataon, ang malamig na bakal ng posas ang humawak sa mga kamay ng taong matagal na nagkunwari bilang inosenteng biktima. Nawala ang kanyang kumpiyansa, ang mamahaling anyo at ang maingat na pagkukunwari. Sa harap ng lahat, ipinakita niya ang tunay niyang takot habang patuloy na tumututol at sumisigaw habang inilalabas siya ng mga pulis. Ang babaeng minsang namuhay sa kapangyarihan at panglilinlang ay tuluyan ng bumagsak. Sa halip na paghanga, mga kamera at mapanuring tingin na lamang ang sumunod sa kanya habang kinakaharap niya ang resulta ng kanyang mga ginawa. Nang maging malinaw ang tagumpay ng katarungan, umiiyak na lumapit si Doña Aurora kay Winona. Hindi bilang isang amo na nagpapasalamat sa kanyang tauhan, kundi bilang isang ina na yumayakap sa kanyang tunay na anak. Mahigpit niyang nayakap ang payat, ngunit matibay na katawan ng babaeng nagligtas sa kanya. Ibinulong ng matanda sa tainga ni Winona ang mga salitang tulo yang naghilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Salamat anak, iniligtas mo ang buhay ko. Kusang tumulo ang mga luha ni Winona sa balikat ng matanda. Hindi na ito luha ng pait o sakit. Mga luha ito ng matinding kagalakan ng isang taong napatunayan sa buong mundo na ang kalinisan ng puso ay kailanman hindi matatalo ng kahit na anong halaga ng yaman. Matapos tuluyang ibasura ng hukuman ang lahat ng kaso laban kay Winona, dahan-dahan siyang naglakad palabas ng gusali. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagsubok, naramdaman niya ang malamig na hanging dumampi sa kanyang muka. Para bang unti-unting nawala ang bigat ng mga paratang, kahihiyan at sakit na matagal niyang pinasan. Malaya na siya. Handa na siyang simulan muli ang kanyang buhay. Ngunit bago pa man siya makarating sa naghihintay na tricycle ni Mang Tomas, biglang may isang lalaki na humarang sa kanyang daraanan. Nakayuko si Roberto sa kanyang harapan. Ang mga mata ng milyonaryo ay namumula at puno ng pagsisisi
habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na humahawak sa isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Sa loob nito ay naroon ang isang kumikinang na singsing na minsang naging simbolo ng kanilang pagmamahalan. Sa pagitan nilang dalawa ay namayani ang mabigat na katahimikan. Tanging ang marahang patak ng ulan mula sa madilim na kalangitan ang maririnig habang unti-unti nitong binabasa ang tuyong semento ng kalsada. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras para sa dalawang taong parehong nagdala ng sugat at mga alaala ng nakaraan. Kasabay ng patuloy na pagbuhos ng malamig na ulan sa tapat ng korte, tuluyang lumuhod si Roberto sa basang semento. Ang kanyang mamahaling suit ay nabalot ng putik at ang kanyang mga luha ay humalos sa tubig na umaagos sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaalok ang isang kumikinang na singsing kay Winona, nagmamakaawa ng isa pang pagkakataon. Nagako siya ng isang buhay na puno ng ginhawa, isang buhay bilang may bahay ng isang bilyonaryo upang bumawi sa lahat ng sakit na kanyang idinulot at hinayaang mangyari. Nakatayo si Winona sa ilalim ng isang payong. Pinagmamasdan ng lalaking dating pinang-arap niyang maging tagapagtanggol niya. Subalit sa halip na maawa at silungan ng lalaki, dahan-dahan niyang itiniklop ang kanyang payong at isinantabi ito. Hinarap niya ang ulan ng walang takot, isang tahimik na patunay na hindi na niya kailangan ng silong mula sa isang lalaking hindi man lang siya pinrotektahan ng panahon ng pinakamatinding bagyo sa kanyang buhay. Pinapatawad na kita, Roberto. Malumanay, ngunit matatag na pahayag ni Winona. Pinapatawad kita para tuluyan ng lumaya ang puso ko sa galit. Pero ang katapatan ay hindi nabibili ng pagsisisi. At ang dangal ko ay hindi masusuklian ng kahit anong halaga ng yaman. Wala na akong utang na loob sa pamilya nyo. Tinalikuran niya ang lalaki at naglakad papalayo ng nakataasang no. Hindi niya kailangang maging bahagi ng isang marang yang angkan upang maging buo. Inaku niya ang kanyang kalayaan, iniiwan si Roberto na haharapin ang panghabang buhay na karma ng panghihinayang. Isang buong taon ang tahimik na dumaan, tinangay ang mga pait ng kahapon at nagdala ng bagong liwanag na nagbigay buhay sa isang maaliwalas na restaurant sa gitna ng syudad. Ang lugar ay napupuno ng halimuyak na mga lutong bahay na nag-aanyaya sa sinumang dumaan. Sa may pintuan, nakatayo si Mang Tomas na malayang nakangiti habang bumabati sa mga bisita, hindi na bilang isang utusan, kundi bilang isang katuwang. Sa loob, maingat at masayang pinupunasan ni Manang Rosa ang mga mesa. Tuluyan ng pinyatawad ang sarili at naging bahagi ng isang pamilyang hindi nakadepende sa dugo kundi sa pagmamahal. Madalas ding gumisita si Doña Aurora upang tahimik na magmasid at suportahan ang negosyo ng babaeng tinuring na niyang tunay na anak. Mula sa kusina, lumabas si Winona bitbit ang isang malaking bandehado ng mainit na kare-kare. Inihain niya ito sa isang pamilyang masa, yang nagtatawanan. Nang makita niya ang ngiti ng mga bata, isang dalisay at mainit na kagalakan ang bumalot sa kanyang dibdib. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan sa sarili niyang mga termino, isang kapayapaang hindi nagmula sa paghihigan, kundi sa pagtanggap at muling pagbangon. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na patotoo na ang dignidad ng isang tao ay kailanman hindi mabibili ng pera at hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Pagbalik niya sa kanyang malinis at maaliwalas na kusina, sinimulan niyang haluin ang kumukulong sarsa. Nang magkwento si Mang Tomas ng isang nakakatawang pangyayari sa labas, umalingaw-ngaw ang malakas at buong pusong pagtawa ni Winona. Hindi ito ang tawa ng isang taong nagtatago ng sakit. Ito ay ang tawa ng isang babaeng tunay ng malaya, nangagawang ibalik ang sariling halaga mula sa mga kamay ng mga taong nagtangkang durugin ito.